Magandang araw sa inyo lahat. Ako po ay nandito sa loob ng sasakyan ni Sir J. Lu, yung may-ari at CEO ng Eco ERA. Kita nyo sa t-shirt ko yan. Regalo po niya yan. Kakatanggap ko lang sa araw na ito. Andun siya sa harapan. Nahiya nga ako dahil dito niya ako pinaupo sa likod. Dahil sabi niya, yung sa harapan daw mainit at dito sa likod medyo malamig-lamig. Doon sana ako sa harapan nakaupo, katabi niya. Anyway, kami po ay pupunta sa isang setup nila, isang kliyente nila na na-setup pa ng dalawang 12 kilowatt na inverter, no? Nakaparallel. So dadalawin natin yun, titignan natin kung anong makikita natin doon. Exciting ito dahil malaki lang yung setup yun eh. Sir Jay, ano ba yung industrial yung commercial? Commercial lang sir. Commercial. Commercial type installation ang makikita natin mamaya-maya. Nasa kahabaan kami ng anong street to sir? Diretso? Alam ko lang kwanto sa MacArthur Park. Oh, papuntang MacArthur Park, Papuntang Tolosa. Tolosa. Nandito kami sa Tacloban. Nakarating ako ng Tacloban. Kasi may gaganapin kami seminar Solar PV seminar. Ayun, exciting. So abangan nyo, huwag kayong bibitaw sa panonood ng video. Dito na tayo sa venue. Makikita nyo sa likuran ko. Andun yung mga inverter sa mga baterya. No? Gumamit yata sila rito ng 4 na 200 ang power, no? Yes sir. At saka 2 lux power na 12. Gusto nyo silipin natin? Okay. Ito ang installer niya, no? Yung business partner natin na Eco ERA. Yan, si Sir J. Lu. Mabilis ka usapin, wala kayo hirap-hirap. Sige, silipin natin yung setup. Nakikita nyo ang system nasa likod. Hayaan natin si Sir J. Lu magbigay sa atin ng specs overview. Tanungin natin kung ano yung solar panel specs, no? Yung baterya, yung mga inverter, at ano yung mga load ng may-ari. Pinagpa-install ito ng kliyente. Kaya tanungin natin si Sir J. Lu. Sir J, pwede mo bang i-ano sa amin to ng mga viewers kung ano overview specs lang? Okay. So yung inverter natin is 12 kilowatt. No, dalawa sila, 12 kilowatt, total 24 kilowatt na parallel. Ito yung master, ito yung slave. And then yung battery natin is 51.2 volts na 200 Ah, total 10 kilowatt point 24, 10.24 kilowatt na 4. So nasa 40 plus yun, no? 40 and 1 siguro kilowatt yung battery. So lahat itong dalawa naka-sharing. So yung 4 na yan, silang dalawa yung gumagamit. Naka-parallel. Naka-parallel. And then, Tapos yung sir, kilowatt peak na solar panel. so far na pinakamataas na nakita ko sa graph niya, nasa 18 kilowatt. 18 kilowatt. O, siguro, kasi based yun sa consumption nila. Kung ilan lang consumption nila, or ilan lang yung kailangan nila, yun lang ipoproduce niya. So ngayon, titingnan ko pa naka-install na yung net metering. Tingnan ko pa kung tataas pa. Kasi nasa yung panel natin is 40 pieces na 500 kilowatt. Meaning sir, pwede pa magdagdag doon ng solar panel? Yes sir, hindi pa maximize yung panel niya. Kasi dalawa pa lang yung ginamit ko na string. So meron pa itong dalawa. Meron pang dalawa pa. Dalawa pa. Galing. Okay sir, maraming salamat. Sir, anong message mo doon sa mga gusto mong pa-install? Ayun, message lang po kayo sa Eco Energy. Din pag-usapan natin. Ito po ba ng client is mag-apply sa load is solar at battery lang po? Ang design nito is sa araw, solar panel, and then pag walang araw, battery. And then pag ubos na yung battery, saka papasok yung yung DU. Kaya nga sir, ang
it means ang ibig niyo pong sabihin, hanggat maaari, si solar tsaka si battery lang ang nagsusupply sa load. Yes sir, yes sir. Wait sir, checking po ako ng parameters. Kaya pala sir, hindi nag-discharge yung battery kasi dito sa parameters, naiset kasi na ang battery is charge lang siya in 24 hours, hindi siya pwede mag-discharge. Magamit lang yung battery kapag talagang totally walang Walang rate. ano, oo. Tapos nagka-brown out, gabi, for example gabi, tapos nagka-brown out, doon ang magamit yung battery. Yun ang nakaset up ngayon dito sir. Kasi last time, okay na yung configuration. Nung parang a month ago yata or hindi pa siguro umabot ng 1 month, nagkaroon ng problema. And then inayos natin, di ko alam kung si Aaron or si ano yung nakausap ko. Tingin ko din sila Aaron yata kasi kakapaling ko lang din. Tapos nung after nun ng configuration nila, yun na yung next na naging issue, hindi na gumagamit ng battery. Kasi nga nakaset na sa Oo. charge yung battery, hindi na siya pwede mag-discharge. Magamit lang yung discharge Yes, kapag totally walang rate. Okay. Pakiset na lang sir, priority natin solar panel, and then pag walang panel, battery. And then kung wala talaga, kuwan mo. Tanong ko lang sir kung anong araw, kung anong time nyo gustong i-charge yung battery. Morning. Kasi kailangan pa rin natin i-charge yung battery. Usually, sa morning, puno na yung battery. Siguro mga 11 a.m. puno na yung battery. 11, 12. Ilan battery to sir? 4 na 200 AH. Per inverter, dalawang battery po. Hindi, naka-parallel ito. Naka-battery shared. Yes sir. Bago po ito sa inverter, okay. Sabi natin sir na 6 a.m. to 11 a.m. po. Charge ang battery. Charge ang battery. And then hapon, yun na, priority na yung solar. And then, pag wala, battery. And then walang-wala, DU. Pero nakaset kami noon ng 30%. Dapat, pag umabot ng 30%, hindi na gagamitin yung battery. I-check ko din yan sir. Yun kasi dati yung configuration eh. Tama naman sir, nakaset naman dito. Okay. Yung on-grid, kapag on-grid cutoff SOC, naka-abot siya ng 30%. Kapag umabot na ng 30%, hindi na mag-discharge yung battery. Yes sir, yes sir. Maliban kung blackout talaga, kailangan ng ano. Kaya naman, papasok naman yun sir sa pag off-grid cutoff SOC naman yun. Yes sir. Ngayon sir, sineset ko na yung parameters po. Sino kausap natin siya? Sir, ano nga pangalan mo sir? Si Engineer Isko sir, yung nag-support din sir last time sir sa anong project yun. Yung Tacloban niya yata yun, yung 12 kilowatt yata yan. Yes sir. Kilala mo si Yun Sir natin. JF Legaspi? Katabi ko siya ngayon. Si pumunta po dito sa Coturni po. Yes sir, yes sir. Siya yung nag-vlog dito eh. Yes, Nandito pa ako nun. nandito nagbablog din kami. Okay po. Okay lang ba nakasama? Okay lang ba nakasama yung boses mo sa video? Okay lang po sir, okay lang po. Paka-regards mo kay Sir Wilson. Sige po sir, sige po. Very impressive ang inyong technical support. Real Oo time. nga po. Oo. Yun po sir, yun po kasi talaga yung mahalaga yun nga po, sabi ni Sir Wilson po. Manang-mana kayo kay Sir Wilson. At dapat talaga yung sa technical support is pangalagaan para Yun, maiwasan yung reklamo ng mga client, mga installer. yun yung difference ng DE at saka Lux Power. Kasi sa Lux Power, pag tumawag ka, sasagutin ka. Sa DE, maghanap ka kung sino yung tatawagin mo. Yun yung difference dun eh. Sasama ba natin sa vlog doon? Ewan. Hello po sir. Yes sir. Ang ginagawa ko na ngayon sir is yung nasa pangalawang inverter na ako, sinaset ko na po yung charge ng battery po. Okay. Okay na po sir, naset ko na po yung parameters na kailangan natin. Yung sa export sir, naka-ano na? Naka-net metering na to na sir? Yes sir, naka-net metering na. Pero hindi ko pa nailipat yung yung clamp, yung city, hindi ko pa nailipat. Okay. Ngayon sir, yung ginawa natin setup ng parameters ngayon, yung sabi mong discharge ang battery, I think gumana naman siya. Yes, Kung sir. makikita niya sa monitoring, nag-discharge na yung battery. Yes sir, nakita ko. Then ang gagawin naman natin ngayon is, since naka-net metering ito, i-on natin, i-enable natin yung grid cell pump. So, maraming salamat sir. Sige po, sige Okay, po, salamat din okay. po. Sige, thank you.
Natapos lang namin makausap yung technical support, isa sa mga engineer ni Sir Wilson Valdez ng Photonergy Philippines, official distributor supplier ng Lux Power. Yan ang kagandahan sa kanila eh. Kailangan mo ng technical support, alam mo kung ano tatawagan at sino tatawagan. At pag tumawag ka, talaga sinasagot nila. No? Hindi lang sinagot yung concern ni Sir J. Lu na kasi ito ay nakabitan ng net metering. So pinasigurado namin na yung export ay maayos din. At nagtanong din si Sir J. Lu kung okay na ba yung placement ng city sensor. Minonitor, chinek, okay naman. Ang pinaka-main concern dito, kaya tumawag kami sa technical support ng Lux Power, ay dahil itong baterya niya, last time kasi, nag-tweak din sila ng settings. May nabago sa settings, unintentionally. So hindi na nagdi-discharge yung battery. Yung battery kasi ay ang plano talaga from morning to 12 noon, mag-charge yung battery. At estimated din naman no, na mapu-fully charge na yung battery pag maaraw ng alas 12. So gusto na mayari ng kliyente na from 12, gagamit na ng baterya, mag-discharge na. No? At pag naubos ang baterya, down to 30%, ay mag-automatic naman mag-take over ang DU o grid. So yung ginawa ngayon. Nagawa yon remotely. Kaya itong Lux Power isa ito nasa sa listahan ko sa top 3, no? Top 3 inverter na paborito ko. Kasi hindi na kailangan pumunta pa dito yung technical support team para kalikutin ito ng physical in person, no? Actual. Yung may tinawagan, nasa opisina yon sa Maynila. Kami ay nasa Tacloban, no? Tinawagan ng technical support, na-solve lahat yung concern. Everybody's happy. Client namin ay happy. Kami rin ay happy. happy. Sa mga interesado magpa-install natin yung sa JLU, kontakin nyo lang po kami. No? Wala pong problema, mapag-uusapan natin lahat ng bagay. Depende po sa inyong konsumo. At kung hindi man kaya sa budget, pwede natin gawin na expandable, upgradable yung inyong system. So kita-kita po tayong muli. Ito po si Jay Bligaspi kasama si Sir J. JLU. God bless.